Ang Quiapo ang isa sa mga pinakalumang bayan sa Maynila. Sentro ng pananampalataya at saksi ng mga panata. Umaga pa lang, nariyan na ang mga tao na naghahanda ng kani-kanilang mga negosyo. Nadatnan namin ang napakaabalang Quiapo sa paglalatag ng samot-saring produkto na inilalako sa mga taong dumarayo. Isa pa sa mga dahilan ng pagdagsa ng mga tao, ang hiwagang taglay ng mga mangukulang parte na ng imahe ng lugar. Kung himala kasi ang ipinunta ng mga deboto ng itim na Nazareno, sila naman ang sadya ng mga nagnanais ng patnubay at payo. Sa baraha maaaring makita mga sagot sa problema. Gagabayan ka nito sa mga bagay na makapagpapabago sa iyong tadhana. Dito umano mababasa ang kapalaran ng mga naniniwala sa hula. Good morning po. Pwede po matanong kung minsan po dito banda yung mga nanghuhula po. Diyan lang sa una. Sa una ka lang po. Ito lang pa Mercury. Ako na muna sa'yo. Thank you po. Thank you po. Okay, thank you po. So ayun, tinuro nila tayo malapit dun sa Mercury, kaya titingnan natin kung ano pa talaga yung mga manghulang sinasabi nila na nandito sa Quiapo. Meron pa sa ano? Pagdating sa itinurong pwesto sa harap ng drugstore, nakita namin kasalukuyang may panghuhulang nagaganap, kaya minabuti namin ipagpatuloy pa ang pagtatanong-tanong. Video ko na lang, may pinasasabi natin. Pwede ba magtanong? Saan po yung iba pang mga manghuhula dito? Bukod po doon, tapos yung sa tabi. Opo. Napansin naming alam agad ng mga residente kung saan pa namin mahahanap ang ibang mga manghuhula. Ayon sa mga nagtitinda, makikita sila sa gilid na bahagi ng Quiapo Church. Ang sinasabi nilang pinakasikat sa mga ito ay si Nanay Betty. Doon na lang ako mag-isip. Nagtanong-tanong kami kung sino ba yung mga kilalang manghuhula dito sa Quiapo, at isa sa mga sinabi nila ay si Nanay Betty, at sinabi nila na dito, banda sa loob nito, andito raw si Nanay Betty. Kaya tara, tingnan natin. Sinuyod namin papasok ang gilid na bahagi ng simbahan. Dito bumungad sa amin ang iba't ibang mga uri ng pampaswerte at herbal na gamot na simbolo na ng paniniwalang nahulma sa lugar. Nagtanong-tanong kami kung meron bang nakakaalam kung saan nakapwesto si Nanay Betty.
Itinuro nila kami sa tapat ng Manila City Plaza kung saan daw siya madalas makita. Isang matandang babae ang nakangiting sumalubong sa amin pagdating sa tapat ng Manila City Plaza. Kahit pa wala kaming kahit anong ideya kung anong itsura ng manghuhulang hinahanap, naramdaman namin siya na nga si Nanay Betty. Nakumpirma namin ito nang lapitan na namin si Nanay upang tanungin ang kanyang pangalan. Ang pangalan ko, Betty Mayo. Edad mo. 74 years old. Matagal na po kayong Oo naman, mga araw pa kami dyan. About 30 years na. Base sa kwento ni Nanay, minsan na siyang lumabas sa isang talk show sa TV. Makikita ito sa isang episode ng Yanang Morning kung saan hinulaan niya ang host ng segment na si Marian Rivera dito mismo sa Quiapo. Parang simula po ba pagkabata niyo kayo nagkukulan? No. Ito naman kasi, gifted ito. Hindi ko ito pinag-aralan. Sa lahi sa side ng mother ko. So, parang bata po kayo, nakita niyo na po yung nanay niyo nagkukulan. Hindi siya nanguhula. Hindi siya marunong maghula. Kumbaga, ako lang ang nagkaroon ng sa side ng mama ko, ng nanay ko. Paano niyo po na-discover? Because, kaya ako nag-discover, pag may hinuhulaan ako, babalik. Ate, nagpatutuo yung mga hula mo sa akin. Hindi ko naman alam. Sila nagsasabi. Kapag ito nagtetext, sila nagsasabi na, ate, hahula nga ulit ako. Kasi yung mga hula mo sa akin, nagkatotoo. Mga panahon pala yun, syempre parang hindi niyo pa naiisip po na parang yung like bayad, yung may bayad na kapalit, ganyan. So parang nung una po, libre pa lang talaga. Ang panguhula? Hindi. Ay, parang nung Walang oo. Ano mga age po kayo? Na parang inisip niyo talaga na gagawin niyo na siya. 25. Kasi tagal na ako nanguhula. Sa kabila ng abilidad na ibinigay sa kanya, hindi ikinulong ni Nanay Betty ang sarili sa mundo ng panghuhula. Ninais pa rin niyang pumasok sa eskwelahan, matuto at makapagtapos. Ngunit bigo siyang makamit ito. Hindi ako nakatapos ng high school. Elementary lang. Pero kahit na elementary ka lang, kung may kaalaman ka at may talino ka, kahit pa paano kikita ka. Di ba? Pinag-aralan ka nga, kung di mo naman ginamit yung... Kung gagamitin mo lang po sa kikita ka talaga. Kasi kita pa doon sa... May mga nakapag-aral nga dyan, tapos hindi, yung course nila, iba naman ang pinasukan. Di ba? Ito lang po ba yung source of income? Or may iba pa po kayong ginagawa? Wala na. Matagal nang hiwalay si Nanay sa kanyang asawa. Itinaguyod niya ang 4 na anak gamit ang bigay na kakayahan ng panghuhula. Sa ngayon, siya na lamang ang naninirahan dito sa Maynila habang ang mga anak naman niya ay nasa probinsya na. May kanya-kanya na rin silang trabaho at pamilya. Yung anak kong babae na bunso, may trabaho siya sa SBMA, business adult kinuha. Maganda naman ang work niya. Pero kahit na gano'n ang mga anak ko, hindi ako humihingi sa kanila. Kahit na paunti-unti, hindi ako nahingi. Kung saan nila akong bibigyan, salamat. Kung hindi naman, okay lang. Basta ako, pag meron ako, may bibigay sa kanila, pag humingi sila sa akin, handa ako. So, parang nawala din sa kanila, parang gusto din sumunod dito sa Ay, wala, hindi. Pero yung sa kong anak, marunong. Like that, like. Oo, pero hindi ko tinuruan yun. Nakikita lang niya pag may ginagawa ako. Parang gusto mo rin na din nila to, gawin din nila to. Hindi, okay na yung may trabaho sila, may business sila, ganun. Maraming suki si Nanay Betty na ilang beses nang nagpahula sa kanya. Bumabalik daw ang mga ito dahil sa mga tugma niyang basa at epektibong solusyon sa mga problema na kinukonsulta nila. Sa katunayan, ipinakita pa nga niya sa akin ang ilan sa mga mensahe ng mga ito. Siya na nagagamit sa akin, pinagmamasdan ko. Ay, may mga ganun din kayo na Talaga.
talagang nagte-text sila sa akin. Masasabi naming ito ang dahilan kung bakit kilala si nanay sa lugar na ito. Marami na siyang natulungan dahil sa makatotohanan niyang mga hula at prediksyon. Ito raw ang nagpapatibay sa kanya upang magpatuloy sa ginagawa. Sa tuwing sabi niyo po na nakakatotoo po yung mga nararamdaman niyo, ano po ang nararamdaman niyo pag nakakatotoo? Okay, siyempre, ko na satisfied ako. Siyempre, nangyari yung pinapagawa niya di ba? Gumagawa ng paraan. Bagamat hinahangaan ng nakararami, may iba pa ring baluktot ang pagtingin sa ganitong gawain. Minsan parang natatakot sila, di ba, na magpagula kasi kung ano yung lumabas. Ay. Lalo na pag negative ganyan. Parang naranasan niyo na ba na... Ay, oo, mayroon. Pero sabi ko, bakit ka matatakot? Eh, wala ka namang kasalanan. At saka kung halimbawa, pangit ang lumabas sa barahan mo, makakagawa ka ng paraan para maiwasan yon. Ano po ba yung, like, may mga pagsubok pa po ba kayong naranasan sa paghuhula niyo? Like, ano po yung mga karanasan? Makulit. Ay, makulit. Makulit. Parang makulit po. Nasabi mo na, ulit-ulitin pa rin. Okay. Makulit. Oo. Kaya minsan naiinis ako. Tapos, Hindi rin nakaligtas si Nanay Betty sa mga usap-usapan na ang panghuhula ay modus lamang ng mga nais ng panandaliang kita. may mga stereotypes po kasi na parang yung mga manghula po, di ba sinasabi po, yun naman totoo yan eh. Like, parang daw ka lang ako hindi ko sinasabi, huwag kang maniwala kung ayaw mo maniwala. Huwag ka na rin magpahula. Nakakarinig po kayo ng mga ganun. Oo! Sinasabi sa Huwag ka na rin magpahula. Pero subukan mo ko. Ginaganon ko. Ipapakita mo sa Oo. kanila. Isa lamang ang malinaw sa kanya. Naging malaki ang epekto ng ilang taong panghuhula ni nanay sa paghulma ng kanyang pagkatao. Sa posisyon natin to, huwag mong pabayaan yung sarili mo. Kailangan lagi kang alert, kailangan maganda yung aura mo. Para hindi naman masabi ng customer, ba yung mga, ano bang manghula na yun? Hindi naman marunong magayos. Di ba? Welcoming Oo. na, hindi ka makakakuha ng mga Oo. costume. Imbis na ikaw lalapitan, maghahanap ng iba. Baka matakot kasi, masugit. May mga tao na dumidepende na lang sila sa kulay. Parang nawawalan sila ng faith sa Lord. Ay, Parang, kasi mga ganong klaseng tao, kulang sa ano yun, sa isip. so naniniwala po kayo Oo. na parang kahit di manghuhula na, maging Oo. matibay pa rin dapat. yung paniniwala. Dapat lang. At saka kahit nahulaan kita na ganito, isipin mo rin kung dapat mong gawin o hindi. Sa pagkakataong iyon, nakita namin kung anong klaseng tao si Nanay Betty. Mapagkumbaba at matulungin. Bagamat may talentong taglay, hindi niya ito sinamantala sapagkat para sa kanya, ang kapalaran ay nasa atin pa ring mga kamay. Paniniwala pa rin sa Diyos ang mananaig sa hulihan. Ay naku anak, alisin mo yung kung ano mas hinanakit mo sa pamilya. Aminadong may pangambang naramdaman ng aming grupo nang gawin naming paksa ang pagkilala sa mga manghuhula. Ngunit matapos malaman ang kwento ni Nanay Betty, napagtanto naming may iba sa kanilang nadadamay lamang sa mga mapagsamantala sa kakayahan. Nadadamay sa mga estereotipong salisay, pawang binibigyan ng maling pakahulugan ng pagiging manghuhula. Ang mga tulad ni Nanay Betty ay tulad ng iba na kumakayod para sa pamilya. Simpleng taong gustong magbahagi ng tulong sa iba. Simpleng taong hindi dapat kutyain at katakutan dahil lamang sa mga naririnig na sabi-sabi. Kung kikilalanin sila ng mabuti, makikita na hindi ang kanilang panghuhula ang tunay na mahiwaga, kundi ang kanilang sariling kwento sa likod ng mga baraha. Sa tingin mo ba, like, habang buhay ka na manghuhula? Ay kung kaloob ng Panginoon bakit hindi? Kaya hindi ko naman na ano talaga, ang nasa taas, ang nakakaalam. Good luck. Ganda swerte niya na.
Sa baraha maaaring makita ang mga sagot sa problema. Ngunit hindi ito ang dapat magdikta ng kapalaran ng bawat isa. Patnubay at gabay lamang ang hatid nito dahil wala sa hula ang himala. Bagkus na sa matibay na paniniwala sa sariling kakayahan at paggawa.